kasalukuyan, siya ang presiding officer ng 11 Sangguniang Panglungsod. Ang taong nasa likod ng talakayan kung bakit po tayo nandito lahat, mga Pasigueño, ang aming ipinagmamalaki, ang kakampi ng pag-asa, Vice Mayor Bodo Jaworski. Thank you. Good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Siyempre, unahin ko muna batingin ang ating mga kasama, mga konsehal na nandito, Councilor Angelo, Councilor Balo, unfortunately, Councilor Morning, dahil nag-adjust po ng schedule ng engagement, kaya pinapapilya ang kanyang usa sa tawag isa dito sa Policia. Anyway, ako nagpapasalamat din po ako dahil nandito ang ating mga department, ang iba't ibang departamento po ng ating local government, no? Ang MMDA, nandyan din. Siyempre, mapatiin ko ang ating mga barangay officials, kay Kapitan, good morning, Kap, sa ating mga masisipag na mga kagawad at barangay officials, magandang umaga. Ang ating kapulisan, nandito din, ang ating sangguniang secretary, nandito rin, secretariat, kay Attorney Nick. At sa ating lahat, homeowners, mga iba't ibang sectoral representatives na nandito sa Barangay Santa Lucia, isa pong mapagpalang umaga. Salamat po sa inyong pagdating. Ang layunin po natin, kaya po tayo mayroong gantong talakayan dahil kung naalala po ninyo, nung panahon po ng kampanya ng 2022, pinangako ko na ibabago ang council para mapalapit po sa tao. Para maging epektibo po ang isang gobyerno, kailangan po meron tayong isang pamahalaan na nakikinig. Nakikinig sa mga program ng mga prioridad ng ating mga pinagsisilbihan. At dito sa inyong barangay, tama si Councilor Buboy Agustin, pangatlo na po namin ito dito sa District 2. Pero sa District 1, meron din po kami ginagawang mga gantong klaseng talakayan at ugnayan sa mamamayan. So every week po namin ginagawa ito para malaman ang mga prioridad na kailangan po ninyo. Ito na rin po siguro isang pagkakataon, no, na nais namin pong ibahagi sa inyo, iba namin na-accomplish, baka mayroong ibang mga katanungan. Kasi ang nangyayari po sa talakayan ganito, usually nagiging yung tinatawag na parochial. Ano yung ibig sabihin parochial? Yung nangyayari lang sa loob ng maliit na community, yun ang nagiging priority ng iba't ibang mga groups. So, Equari Homeowners Association, programa ko ito, problema ko ito. Pagdating naman sa mga palupa, problema sa lupa, yes, okay lang mo yan, pag-usapan natin. Pero tandaan natin, ang Sangguniang Bayan ay nandito para magbigay ng mga polisiya, direksyon at mga batas, ordinansa at resolusyon, pangkalahatan para sa buong Pasig, para sa sambayan ng Pasig. Hindi ito lang po para sa inyong isang village o isang subdivision, pero para sa buong Pasig. Bigyan ko kayo ng isang ehemplo. Alam nyo, ganito lang kasimple ha. Nung ako ay tinanong ni Mayor Bigo kung pwede akong lumaban kasama niya ng 2021, 1 year before election, no? Sabi ko kay Mayor Bigo, Mayor Bigo, sigurado ka ba na ako yung gusto mo makasama? Dahil ang tagal ko naman talaga nawala sa politika ng ating lungsod. Huli niyo akong ginawa ng mga congressman 2004-2007. No? So sabi ko, tingnan muna natin, ikot muna ako, tignan ko kung ako'y makakatulong sa'yo o maging pabigat. Pero awa po ng Diyos, no? Kung ako'y umikot, alam niyo, unang-unang yumakap sa akin at tinulak at sinulong yung aking kandidatura. Ang mga nanay, tatay, lolo, lola ng mga pamilyang napag-aral ko ng kolehiyo nung ako'y congressman, scholars. Okay? Bakit ko po na ikwento to? Dahil doon sa pagbabago na yun, naramdaman ko, effective pala ang magpaaral ng kolehiyo. Dahil sabi ng mga nanay, tatay, lolo at lola na to, dahil naging scholar ko yung kanilang anak at nakapag-graduate sila ng kolehiyo, gumanda ang buhay. Hindi lang ng kanilang anak, gumanda ang buhay ng buong pamilya nila. To the point po yung iba, nakapag-abroad, yung iba nakapag-trabaho sa ibang bansa at talagang gumanda ang masenso ang kanilang pamumuhay. So, dahil dyan sa pagbaba na yan, naramdaman ko ng effective. Ano ngayon, nung binigyan nyo naman kami ng tiwala, anong unang-unang ginawa ko?
Sabi ni Mayor Vigo, Vice, ano ang gusto mong priority project mo? Sabi ko, isa lang. Gusto ko magkaroon tayo ng isang scholarship program na kakaiba sa ating lungsod. Dito na po nagbunga yung tinatawag na Pasig City Pag-asa Scholarship Program. Ano ba itong Pasig City Pag-asa Scholarship Program na ito? Right now po, ang setup po natin, pag ikaw ay magaling, matalino, graduate ka ng high school, ang chances mo na matanggap sa pamantasan ng lungsod ng Pasig bilang isang scholar ay mataas. Dahil pag ikaw ay matalino, may ranking po, kayo ay matatanggap. Ang problema natin ito, 8,000 mahigit ang graduate ng high school sa public school system sa ating lungsod. Ang natatanggap lang sa PLP, 1,400 lang maximum. So ano nangyayari ngayon sa 6,000 na halos? Hindi na po nakakapag-aral. So bata pa lang, elementary pa lang, pag mahirap ang pamilya, sinasabi ng mga magulang, huwag ka na umasa mag-aral ng college dahil wala akong pambayad at hindi ka matalino. Yan ang gusto kong palitan na pag-iisip ng ating kababayang mahihirap, lalong-lalo na. Dahil ito ang dahilan bakit nung 20 years ago, congressman ako, hanggang ngayon, ang kahirapan ng lungsod ng Pasig, mas malala pa ngayon. Dahil yung mahirap po ng pagkakataon. Tama ba? Alam niyo kahapon, nagpababo si Senator Amy Marcos ng AIX, yung Assistance to Indigent Families in Crisis yata ang tawag. Anyway, ang point ko, pang-5, pang-6 na ng baba dito. At tinatanong ko si Senator Amy, Senator, bakit ang Pasig paborito mo? Alam niyo bakit? Dahil sa data na hawak niya dito sa NCR, ang Pasig, isa sa pinakamadaming mahirap. Ito po masakit sa akin bilang isang vice mayor, isa sa leader ninyo. Nung ako'y congressman, 3 billion ang pondo ng ating bayan. Ngayon, magkano ng pondo natin? Kakapasa lang ng council, 17.2 billion pesos. Yung mayaman ng ating lungsod, yan, palakpakan tayo, di ba? Pero itong tanong, yung mayaman ba ang bayan? Hindi dapat. Explain ko sa inyo para alam niyo. 17 billion. Ilan ang taong bayan ng Pasig? 1 million. Divide mo yung 17 billion sa 1 million. Hati-hati. Sana natin yung gobyerno. Hati-hati tayo pasigay sa pondo. Magkano lumalabas yun? 17,000 pesos. Mabubuhay ba kayo ng 17,000 pesos sa isang taon? Hindi. Kaya po natin kailangan ng isang gobyerno na may malasakit, pagmamahal sa tao, yung may pangarap na iangat ang buhay ninyo. Magamit yung kayamanan ng ating lungsod para sa taong bayan. Ito ngayon pumapasok ang Pag-asa Scholarship Program. Bakit? Dahil po, sa Pag-asa Scholarship Program, hindi mo kailangan maging matalino. Mag-graduate ka lang ng ating public school system. Mahirap ang pamilya mo, paaralin ka ng inyong lokal na pamahalaan. Ito na po ang panahon para tayo'y mangarap para sa ating mga apo. At hindi po ito para makapag-aral ang inyong mga apo at anak sa pamantasan ng lungsod ng Pasig. Ito po ay isang programa na magbibigay ng college scholarship sa private college. Arellano University sa Caloocan at Pasig Catholic College. Private po ito. So, ako daw yung magsasabi sa inyo, wala akong shortcut dito. Kung nais natin umasenso ang ating kinabukasan bilang isang pamamayanan, ito po ang magiging puhunan natin na paaralin natin ang ating mga anak. Wala nang iba. Ang dami yung, sinasabi ko noon, dyan sa Ortigas Center, ang dami yung trabaho. Pero bakit tayo nagkakatraffic dito sa Ortigas Extension? Kayo, alam nyo, sobrang traffic dito sa umaga. Dahil nagtatrabaho dyan sa Ortigas Center, taga-Kainta, Marikina, Rizal. Yan ang totoo. Kaya nakaka-traffic dito. Pero kung mauna sana ang ating mga taga Santa Lucia, sa buong Pasig, mas malapit po, andyan ang trabaho na hinihintay. Pero ang problema, hindi tayo qualified. So ito na po yung programa, avail po sa programang ito. Ngayon, balik ako. Bakit po namin binababa ang pamahalaan? Para po malaman namin kung ano ang mga prioridad na kailangan pa ng tao. Nais po namin ilapit ang pamahalaan sa inyo. Ito po ang dahilan bakit namin ginagawa ito. At ako'y kailangan po rin sabihin sa inyo, yung mga reformang ginawa po namin sa loob ng ating City Council nung ako'y nag-assume bilang Vice Mayor, malayo na po ang narating. Malayo na. Ngayon, meron po tayong programa
ang City Council naglaan ng pondo para sa medical assistance, financial assistance, 80 plus million a year. Diretso sa tao. Hindi po dumadaan sa politiko. Sa kayo nakakita ng isang council na hindi humahawak ng pondo o pera. Lahat ng pondo o pera ngayon, dinidiretso po namin sa tao. Ito ang klaseng pamumuno ang na-inspire po ni Mayor Vico at magtuwang po tayo para maabot natin yung pangarap natin ng isang malinis at tapat na pamahalaan. The same way, yung ginagawa rin namin through the efforts po ng ating appropriations chairman, ang inyong kabarangay, si Councilor Maro Martinez. Gusto po natin itaas ang level ng serbisyo ng barangay. Ano ibig sabihin nun? Kung dati gawa-gawa lang mga papeles, pirma-pirma lang, sabik na. Ngayon, pinupusisi bawat isa. At aalisin po natin, gusto natin ngayon. Alam mo ba, last year, previous 2 years, bago maipasa ang budget ng barangay, umabot kami ng June o July. Ibig sabihin, yung first 6 months o 7 months po ng taon, yung ginagamit na pondo ng barangay, nanggagaling saan? Inuutang sa financier. Ang financier ngayon ang kumikita. Ang servisyo po ng barangay, imbes na bibigay ng 100%, nababawasan ng 30 to 40% dahil sa interes. Sino yung mayaman? Ang barangay. Kaya ngayon, pinabago po natin. Bakit? Kahit na pag-uwi namin sa City Hall, ang pagpapatakbo, kung hindi po bababa sa barangay ang pagbabago, useless po ginagawa natin dahil ang pinakamalapit na takbuhan ninyo ay ang barangay. Tama ba? Oh. So, ito po yung mga sinasabi namin. Kaya namin pinalapit ang ating pamahalaan sa inyo para maramdaman nyo naman na talagang kumigilos po kami. Kasama na ang barangay dyan. Kasama na ang inyong barangay. At habang bumababa tayo kasama ang barangay, mapipilitan din ang barangay na tumulong sa pagbabago. Tama ho ba? Okay, so itong pagkakataon ito, na tayo magkaroon ng talakayan at ugnayan na gamitin po ninyo. Nandito po kami para makinig at gumawa ng aksyon. Muli po, good morning and God bless. Let's start the ball. Let the ball roll. Ayan, maraming salamat, Vice Mayor Gilbert Cruz. Ready na po ba kayo? Hep, hep! Ako, ready na sila. Unang magtatanong, tatawagin ko po ang Presidente Ms. Aurelia C. Musguera ng Phase 5 Homeowners Association. Sa barangay Santa Lucia. Salamat po sa ilagay lang po sana ako ng best mayor natin para Hindi ko po marinig, baka pwede yung lakasan ng konti. pagbigyan lahat na yung nangangailangan. Maraming salamat po. Ako po ay isang taga Phase 5 Marietta. Humihingi rin ng tulong para mapaayos din namin yung overcourt namin sa Marietta, Romeo. Marietta, Romeo. Phase 5? Open space po pa? Oo. Phase 5. Ano po? FC, Yung court daw wala po, magsabi, hindi po. humingi daw po siya ng tulong para po yung court daw po ng Phase 5 ay magawa. Open. Phase 5? Yung court daw po, tsaka yung street na yun. Di ba napuntahan na natin yan? Napuntahan mo namin yan eh. Nung last year, ano? Okay. Naalala ko na, napuntahan nung namin yan, yung inyong lugar, no? Actually, napakadali ko naman ayusin yan. Ang problema po, iniintay namin yung deed of donation ng inyong homeowners. Kasi, explain ko lang po, no?
para po sa kaalaman nating lahat sa mga ating homeowners. Pagka nais po natin mag-request ng either magpagawa ng open space, magpagawa ng multipurpose court, magpa-upgrade ng drainage, magpagawa ng asphalting o concreting, basta anything na medyo malaking gastos po para sa ating pamahalaan, kailangan po yan i-turn over muna sa ating lungsod. Dahil bawal po, pinagbabawal po ng COA, ang Commission of Audit, ng pagpapagastos ng ating government funds para sa private property. Alam niyo dito sa Barangay Manggahan, kung matatandaan yung panahon po ni Barangay Captain Bobby Bobis, nagpagawa po siya ng isang basketball court, repair ng basketball court ng isang subdivision na private. 1 million pong ginastos niya, maganda na may intention ng council, ng barangay council, pero na-finance siya na ng kaso sa ombudsman at tinanggal silang lahat. So meron silang pending criminal case ngayon dahil ang sabi ng Commission on Audit, ang pera ng gobyerno pwede mo lang gastusin sa property na pagmamayari ng gobyerno. Pagka yan ay private property at ginastos kaya ang barangay, be careful din ha. Kasi pag kayo ay naglagay ng pondo nyo, pinagawa nyo isang village o subdivision, kahit maganda ang inyong hangarin, pag may nag-file ng kaso sa ombudsman, makukulong po kayo. Kaya po yan ang problema ho natin dyan sa inyong lugar. Hindi pa ho na-turn over sa city yung deed of donation ng inyong open spaces. Sana po magkapag-meeting po kayo ulit ng inyong homeowners para po sa ganon, ma-turn over. Pag nagawa po yun, may po-program po natin para mapagawa namin yung inyong mga request. Ngayon, kung minor lang po yan, minor na mga repatching, no? Sabi nga nila, may patsi-patsi. Kaya po patsi-patsi yung asphalto. Pag minor repatching ang tawag po dyan, mga maliliit na butas, pwede ho yun dahil hindi ho malaking pera. No? Pero pag malalaking gastos na, yun na po ang pinagbabawal na mailagay yung pondo ng gobyerno sa private property. Okay po, salamat po. Okay, next pong magtatanong mula sa Rosavia Village Homeowners Association, Miss Arlene D. Barcelona. Good morning po. Hello, good morning po, Vice. Marami po kaming concern. Unang-una po, meron po kasing kumakalat na balita po na may project po ang city na may pabahay daw po dito sa bakanteng lote sa tapat po ng 7-Eleven. Gaano po ito katotoo? Okay. Ganito po yan. Meron nga pong bakanteng lote dyan na under negotiation, no? Na tinitingnan po natin kung pwede ho mabili ng ating lungsod. Pero as far as program for housing, wala pa hong konkretong plano. Wala pa ho. Kaya yung ating mga iniisip na baka pwede ako mag-apply, huwag nyo muna isipin yan dahil wala ho talaga pang konkretong plano para ayun po, malinaw po yung sinabi ni Vice. Maraming salamat po, Vice. Isa pa rin pong concern ng mga taga Rosario Village po, sana po matulungan nyo na po kami na matagal na rin pong problema na yung pong pader na sa pagitan po ng Riverside at ng Rosario Village. Meron po kasing 3 to 4 meters po na naka-encroach po doon sa may amin. Malapit po sa school, pagdatlagpas po ng school ng Santa Lucia, gano'n na po siya. Yun po gusto po namin malaman kung kanino po talaga po iyong property po na iyon. May 23 na houses po na natapat na meron po naka-encroach na pader po. Kabisado daw ni Councilor Buboy Councilor Buboy. Alam lang po na kasi. Tatayo na ako. Bilang presidente, dating presidente ng Riverside Association, ako naman, hindi ko sila kinikilingan eh. Ang tanong ko nga rin sa mga homeowners na nakasakop ng ilang square meters ba binili ninyo? Hindi ba kayo nagtataka na sobra yung area na nabili ninyo? Ganito na lang, para magkaroon talaga ng solusyon yan, noon pa yan, yung nanay mo pa ang nagsasabi sa akin, ayun, nagtataas na ng kamay. Nagtatanong na sa akin kung paano procedure, kailangan umpisahan na natin. Pero, it takes two to tango. Kailangan tutulungan namin kayo, tutulong rin kayo. Kasi medyo masyadong masalimuot eh. Pagka ihihiling namin yan,
iimbitahan natin si Tanchi, siya yung actually may-ari ng subdivision eh. Bakit ninyo pinadiran yan na lumagpas kayo? Kung meron naman silang hawak na titulo, wala tayong magagawa. Kung wala naman silang hawak na titulo, then ipaprocess natin yan through our land management office. Yun yung madaling kausap ni Vice Mayor, si Atty. Malu Martin. Sila po yung pagtatabahuin na natin. Kaya ako, iniisip ko nga, sa totoo lang, dapat yan, maluwagan na yan. Yung kasada na yan, kung talagang hindi sa kanila yan. Masyadong sinakot talaga yung malaki, no? Halos na. Pero, ako po, may bahay po ako ron sa mismong lugar na yon. Pero, tignan ninyo, magmula ron sa property ko, maayos po yung sukat namin. Doon sa kapitbahay ko nag-start yung pagsakop ng lupa. Kaya malalaman nyo kagad alin ang bahay ko ron. Yun yung lumang bahay ko. Yun yung nung nag-uumpisa akong sa pamilya ko, doon kami tumira. Pinagawa ko yun. Wala po kami sinakop ron. Yung susunod na property na kapitbahay ko, doon nag-start hanggang sa mahaba na lahat na sila, sumunod na. Pero ang tanong kasi dyan, sino ba nagpagawa dyan? Kailangan malaman natin yung history. Palagay ko, si Tanchi ang makakasagot yan eh. Yung anak na mismo. Yung tatay, wala na eh. Yung anak, nandiyan pa. Pwede natin kontakin yan. Okay? Arlene? Thank you. Maraming salamat po. Hello po, isa na lang po, marami po ito, bigay ko na lang po yung copy ko, Vice. Siguro po, hindi lang naman po kami ang namumroblema, buong Pasig din po to. Yung regarding po sa mga asong gala na Opo. Opo, yan po, malaking problema din po namin dahil po yung iba po, syempre mga naglalakad lang po sa sa pagpasok nila sa trabaho. Ano po bang ordinansa ang po dito sa mga aso? Ang una ko itatanong sa inyo, sino ba may-ari ng aso? Tama. Yun nga po, sana po yung mga may-ari ng aso. Kasi araw-araw kami ng mayor umiikot, no? Kasama rin si Kong. Umiikot kami. Oplang tayo saan. Ang unang-unang complaint po ng homeowners, dumi ng aso. Pero ang tanong ko sa kanila, sino ba may-ari ng aso? Ang totoo niyan, ang kapitbahay ninyo, walang malasakit sa inyo. Opo. Yun po ang totoo. Diretso na po tayo. Alam niyo, sa dami ng responsibilidad ng ating pamahalaan, pati ng barangay, pati ba naman dumi ng aso, problema po namin. Pumunta kayo sa Marikina. Sino dito po nakakapunta Marikina? Kapitbahay. Malinis, madumi? Malinis. Bakit ang Marikenyo kaya linisin ng kanilang lugar? Ang Pasigueño, pagdating namin Oplan, malinis. Pag alis namin, ganun ulit. Tama ka. Tama po kayo. Tama ka. Mga kaibigan, problema ho natin, wala ho tayong disiplina. Tama ka. Ito, sasabihin ko sa inyo, araw-araw, sabi ko sa homeowners, bigyan niyo ako ng listahan ng mga tao nagpapalabas ng aso at papatikitan ko. Alam niyo, ang existing ordinance po natin, 500 first offense. Ayun po. Maraming salamat po, Vice. 2,000, tapos 3,000. Ngayon, may bago tayong ordinansa. Kasi ayaw makinig ng tao. Ang bagong ordinansa ngayon, ipapasa na sa second reading, malapit na. Ang first offense nyo, 2,000 pesos na. Second offense nyo, 3,000. Third offense nyo, 5,000. Kulong pa kayo ng 6 na buwan. Mga pasaway, ikukulong. Yung mga dumi ng aso, alam nyo, pumunta kayo sa aming lugar, malinis. 7 aso ko sa bahay. Pag kami lumabas, ang hawak namin, may tali ang aso. Pag dumumi, may plastic kami, pinupulong namin. Bakit kami kaya namin gawin? Pero sa ating mga lugar dito, sa ating lungsod, nakakalungkot. Wala ko tayong pagpamalasakit sa kapwa natin, sa kapitbahay. Tama yun. Tama ba yun? Papalabasin mo yung aso pag walang nakatingin, pag dumumi. Sa umaga, si Lola nagwawalis. Mahiya naman tayo, di ba? Mahiya po tayo. Pero, ganun pa man, tama kayo.
Ihigpitan po namin ang aming ordinansang bago, 2,000 first offense, 3,000 second offense, 5,000 third offense, kulong pa kayo. Bigay nyo sa akin yung malistahan, pakukulong natin yung mayan. Okay? Salamat po, Vice. Last na lang po pala, Vice, kasi po may giniba po dito na pader. Ang sabi daw po is iwa-widening po. Ano po yung status na po kaya? Kasi marami din pong na-aksidente. Pagliko po dyan, medyo malasikip po doon banda. Actually, matagal na yan eh. Matagal na yan request na yan, no? Nandito ba si Land Asset? Wala pa si Attorney Malu dito. Yung representative niya? Wala. Anyway, papa-follow up ko, no? Dahil yan, pinatingin ko pa yan last year pa. Papa-follow up ko po para ma-negotiate yung kapiraso na yun na sinasabi niyo. Alam ko yung sinasabi niyo. Papa-follow up natin. Okay po, Vice. Hindi ko na po, ibigay ko na lang po itong ibang concern ko para po, kasi may chance po yung iba. Okay, thank you po. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ma'am Arlene. Next po, mula naman po sa Mabuhay Homeowners Association. Nandito po ba si Sir Chris David? Sir, good morning po. Sir, pwede po ba natin i-ban sa main thoroughfare, sa main street, yung mga electric bikes? Kasi po, dumadami na po yung aksidente na nangyayari regarding mga electric bikes. Alam nyo, napag-usapan mo namin yan sa council kasi nga talaga dumadaming gumagamit ng e-bike. At para sa kaalaman po ng nakakarami, hindi po kayo required kasi, hindi rin require ng ang driver ng e-bike na magkaroon ng lisensya o helmet man lang. At minsan dahil sa ganon, hindi po nila alam yung rules ng traffic, nagkakaroon na ngayon ng danger para doon sa mga nagmamaneho at doon na rin sa nakasakay sa e-drive. So, unfortunately, wala pong national na batas ngayon na naglilimit. Pero, pinag-aaralan po natin ngayon kung paano natin mabibigyan ng tamang gabay. Kasi nga, lalo na pag main thoroughfare, mabilis ang takbo ng sasakyan, delikado po no? Marami nung aksidente yung nangyayari. So, bigyan nyo lang po kami ng konting panahon, inaayos po ng yung City Council yan. Thank you, Vice. Okay. Thank you po. Maraming salamat po. Sunod naman po, mula naman po sa Santa Lucia de Castro Tricycle Operator Driver Association. Treasurer Mr. Corleto Tenorio. Dito kayo. Magandang umaga po, Vice Mayor. Ang hinilig ko po yung tungkol po sa aming kuryente sa TODA dito po sa De Castro, sa may terminal po namin dito sa may fuel cold po. Hanggang ngayon po wala pa kami kuryente. Ang problema ko kasi sa natin lalagyan ng metro para ho kayo magkaroon ng kuryente, meron po tayong kailangan source, no? Pagka ganyan third terminal yan, di ba? Parang, andito naman yung Meralco. Ang terminal kasi, kaya ba lagyan ng metro yan? Ano? Si Sir Alvin Flores po ng Meralco nandito. Sir Alvin? Good morning po. Yes, pwede naman natin kabitan ng kuryente yan, pero nakapag-file na ba kayo ng application? Hindi pa po. Ayun. Para makabitan natin, i-file natin ang application muna, and then meron lang kaming mga hihinging requirements din sa inyo. Since terminal kasi to at walang proof of ownership or titulo, baka yung mga kasulatan ng TODA or yung papers ng TODA ang hihingin namin sa inyo. Lapitan nyo ako mamaya after ng talakayan. Salamat po. Thank you, Sir Alvin. Okay. Next question, please. Next question po, mula sa Santa Lucia Bliss Homeowners Association, President Leonardo Swan. Morning po. Ay, magandang umaga po at nadalaw kayo sa aming barangay. Unang-una, medyo mahaba po guys ang aking katanungan bilang isang presidente ng Federation of Homeowners Association ng Santa Lucia. Unang-una, yung problema po ni Arlene tungkol sa aso. No?
sa barangay sa Santa Lucia, Bliss po, na-address ko na yan. Wala na po nakagalang aso. Totoo po yan, ang problema ay residente. Ang una kong ginawa doon, pinuntahan ko lahat ng may tayo ng aso, ako naglilinis sa harapan nila. Kaya sila nahihiya. Vice, mayroon po kayong create about dito sa stray dogs na ordinance. Kung hindi ko pa sinabasa, i-recommend ko lang sana na mag-create ang barangay natin ng tinatawag na Committee on Stray Dog, na sila ang mag-i-enforce ng inyong ordinansa at to empower na manghuli or mag-issue ng ticket citation. Yun lang sana ano. Then number one concern, marami po tayong ordinansa na hindi pinapatupad ng tama. Example, yung inuman sa bangketa. Sa Bliss po, wala nang umiinom sa bangketa. Ang kulang po dyan is enforcement at pakiusap. Then next, ito pong sinasabi natin, yung issuance ng permit sa mga tindahan. Sa Bliss po, wala nagtitinda ng sigarilyo. Wala po kayo mabilan na malapit po na sa playground. Like here, siguro, within 100 meters, dapat hindi sinabot, pwede magbenta ng sigarilyo. Enforcement lang po yan. Pwede makontrol ng barangay yan, huwag natin bigyan ng permit hanggang nagtitinda sila ng sigarilyo, which is bawal. Gaganda itong Santa Lucia kung i-enforce natin ang ating mga batas. Ang kulang po, enforcement. Marami tayong batas. Hindi na puro ordinansa. Mayroon na tayong batas, proper implementation po. Then, concern ko naman po about Santa Lucia Bliss, mayroon pa kaming multipurpose na bago. Project po yan ni Congressman Roman Romulo. It was turned over a year ago. Pero tinanggap na which is kulang na kulang. Gaya po yung multipurpose hall namin, yung second floor. Okay. Ngayon po, ginagamit ngayon ng daycare natin. Yung may mga apo nag-aaral dahil giniba po yung 3 daycare na wala naman silang relocation. So, tinanggap ko po sila. Inakomodate ko dyan sa amin. Temporarily. Pero yung aming aircon, hindi nagpapangsyon dahil 2 lang kinabit ng kontraktor. Instead na 5. So, ang ating daycare student ngayon, pawis na pawis po. Nagtsatsaga sila dahil wala silang mapuntahan. Kahit bisitahin niyo po ngayon yan, nagkaklase sila sa second floor. So, kaya nag-request ako kay Sir Marote, Sir Agustin, na bigyan ng priority yung installation ng aircon to make it functional para magamit ito ng city government or ng barangay kung mayroong engagement na importante seminar. Maganda po ang facility. Tinon-over na kulang-kulang. Sana ma-actionan niyo po yan. Last, magpapasalamat po ako kay Congressman kay Councilor Maro. Inaksyonan kaagad ang request kong traffic enforcer dyan sa floodway between gate ng Bliss kasi nagkakaroon po ng traffic congestion yan every rush hour. Kaya ngayon nilagyan niya na, marami pong naabalang pumapasok dahil sa clogging ng traffic dyan, kahit mga tricycle natin. So simula kayo ng umaga, mayroon na pong traffic enforcer, medyo gumanda na ang flow. Maraming salamat po sa inyong action kagad. So yun lang po ang aking concern. Okay, salamat po, salamat. Yun po sa recommendation nyo na i-involve po yung barangay. Actually, dito sa ating bagong ordinansa, under section 4, nakalagay po dito para mabasa ko na lang. Every barangay assistance, every barangay within the city of Pasig shall assign the respective barangay animal control officers to be headed by an elected barangay official. Ibig po sabihin yan, isa sa mga kagawad ang magiging in charge. No? Nandito po sa ating batas. Yung batas po na sinasabi natin na kanina na mag-i-impose ng stricter penalties na may 2,000, 3,000 at 5,000 na multa kasama po ang kulong. Ito na po yung nakasalang po sa floor ngayon. No? At malapit na po natin maipasa ito. No? Na ngayon, yung in terms po sa inyong concern naman sa enforcement, tama ko kayo. Alam nyo ba, barangay, alam nyo ba, bawal ang magbenta ng sigarilyo pag walang permit na magbenta ng sigarilyo? Yes. So, hindi pwede porket meron kang tindahan, pwede kang magbenta ng sigarilyo o alak. Dapat meron kang permit na maayos special. So, tama po kayo, enforcement is key. No? Napaka-importante. At panghuli, tama,
yung inyong problema. Una, salamat at tinanggap niyo yung mga bata dahil wala silang ibang pupuntahan. No? So, ang ating pinapatawagan po ngayon ng GSO natin, kung meron po tayo makukuhang aircon. Pag meron pong aircon na available, pa-repair, pakakabit natin agad dyan sa inyong lugar para magkaroon na kayo ng aircon sa inyong multipurpose. Meron pong aircon yun na, Vice, pero kulang sa laki. Madadagdagan na. Window type po ba yan? Window type? Ano siya? Malaki. Oo, malaki po. Pag ganito na lang ang gagawin na lang namin ni Maro ng paraan na ipapasok natin sa budget, bibili tayo ng bago. Malaki pa lang kailangan siya. Maraming salamat po. Okay? Next question po, paalala ko lamang po sa mga nasa likodan, pag may nagtatanong po, tahimik lang po tayo. No? Maraming salamat po. Mula naman po sa Countryside Village, Secretary Emily Santos. Good morning po, Vice. Magandang umaga po, Konsehal Angelo, tsaka si Maru at si Konsehal Agustin. Ang concern po sana namin dito sa Countryside, kasi natapos na po yung ilaw dito sa Avenue. Pero yung po mga side street, yung 1st, 2nd hanggang 7th Street po, dun sa dulo po, wala na pong mga ilaw. So, ang madilim, lalo na meron po kasing side dyan sa 5th Street na merong, yung 5th papunta sa 6th Street sa likod, wala rin pong ilaw. Marami pong parang naho-hold upan doon. So, yun po sana ang concern namin, sana po malagyan po ng ilaw yung mga side streets po ng Countryside. Okay. Sa 1st and 2nd po kasi nakapagpunta na kami, no? Naayos na ng konti. Pati yung sa loob po ng konti, sinasabi nyo, sa medyo looban ng konti. Sa next nakaprogram na po yan. Siguro, isama mo na yung sa street lighting doon. No? Ipapasama po natin sa next program natin yung hanggang 7. 1st to 7 para makumpleto na yung ilaw nyo sa lugar na yan. Opo. Kasama po yung drainage ng inyong lugar para maayos. Opo. In connection dun po sa drainage. Kasi marami po kasing manhole ngayon dito sa Countryside na open. So, pag maglalakad ka dun sa avenue... Yung mga takip po? Opo, yung manhole niya po, yung cover. Wala pong cover. Kung minsan, bubulasok ka po dun sa butas. Ngayon, papapuntahin natin sa engineering ngayon na kung ano yung mga sira. Meron po tayong stock sa stockyard. Papapalitan po natin ngayon mismo. Marami pong salamat, Vice Mayor. Thank you. Maraming salamat po. Next po natin, mula sa Countryside Village, Home of President Arnulfo Tupas. Bago tanong yung next question, papatiin muna natin ang ating ABC Liga President, Kapitan Ambo Alba. Magandang na po sa ating lahat sa barangay sa Talusya po. Sa pamumuno po ng ating buting kapitan na si Erwin. Una po, nais po namin, kapanda po ng Liga naman, nais po namin salamat kay Vice Mayor Dodot at kanyang council sa magandang proyektong pinaba sa atin. Ito po ay napaka-importante sa atin dahil alam po natin na hindi naman po kaya lahat ng barangay ang mga pangangailangan ng bawat mamamayan sa atin. Kaya kami po sa Liga ng Barangay po ay nagpapasalamat po talaga kay Vice Mayor Dodot at sa kanyang council. Thank you, papatiin din natin ang ating SK Federation Chairman, Casey Costillas.
Hello po, magandang araw po sa ating lahat mula po sa SK Federation. Maraming salamat po dahil kayo po ay nakikiisa sa isang makabuluhang talakayan kasama po ang 11th Sangguniang Panlungsod Council. At syempre bigyan ko na lang din po ng shout out at acknowledgement ang ating masipag na SK Chairperson ng Barangay Santa Lucia, si Honorable Bernadette Marticio, kasama po ang kanyang SK Council. Ayan, sa SK Federation po patuloy po ang aming monitoring ng compliance ng mga SK para po masigurado na magbababa sila ng mga proyekto na talagang tutugon po sa pangangailangan ng ating mga kabataan. Maraming salamat po muli at mag-enjoy po tayo sa talakayan na meron po tayo ngayon. Okay, next question po natin sa RTMC Homeowners Association, Home of President Arnul Patupas. Teka, nakalimutan natin, hindi pa pala pumapati si Consi Saibin. Diba? Pumati ka na ba? Pumati na. Good morning po, Vice, sa mga council natin. Good morning po. Ako nga pala si Arnul Patupas ng President ng RTMC. Kasi gusto ko lang po sana iparating muli na ang RTMC po, lupa po ng BIR, no? So siguro narinig nyo na yan. So, gusto ko sabihin sa inyo, na kayo po ay nakapaglagak na po ng kalahati nung inaas ng BIR, na which is 10 million. So, kalahati lang po, so nahihirapan po kaming punuan. Siguro po, sa narinig ko sa sinabi nyo kayo na pagka lupa ng gobyerno, baka pwede po matulungan. So, sana po, isa po kami sa matulungan nyo ron. So, pangalawa po sana, kung maaari, doon po sa RTMC, magre-request po sana kami ng solar panel, pandagdag lang po sa ilaw. Tapos, yung isa pa po, sir, yung pangatlo, nung nagpumasal po kayo ng Oplang Kaayusan, wala pa yung sir, yung pader namin, yung pader. Gusto po lang sana namin mapinis at mapikturahan ng puti at blue. Alam po ni Consi po yun. Yun lang po at maraming salamat. Oo, yung alam ko yun, yung sinasabi nyo, yung problema kasi dun sa lupa ng BIR yan, di ba? Opo. Ngayon, ang alam ko, si Mayor is under negotiations with the BIR para magkaroon po ng swap. So, meron tayong ino-offer na lupa para yung lupa na yan ay turnover sa city. In exchange, ibang lupa naman ang ibibigay natin sa kanila. Pero hindi po natatapos yung negotiations. Magpapa-update po ako sa Office of the Mayor kung ano po yung latest dyan. No? Number one. Number two, naalala ko rin yun yung pader po ninyo na gusto nyo pakinis. Diba? Pakinis. Ang problema ho daw kasi, mahaba ho yung pader ninyo, di ba? So siguro po, yung kaya lang po siya, galing po sa Bukana, diba, magpunta niyo sa amin, pagbaba ng green site. Kung ano lang po yung kaya ng may tulong ng council or ng barangay, o sino po pwedeng tumulong, kung kasi lang po abuto na makinis, mapinturahan. Ang problema ko kasi dun sa pader, private property, private daw yung may-ari ng pader, hindi ho yung BIR. Kaya hindi ho magawa ng ating engineering. Siguro po, masasagot ni Consi Buboy Agustin yan. Sige. Ganito lang ako. Mag-usap po tayo, ma'am, ya. Hindi po pwede kasi talagang yung gobyernong gumastos din eh. Pero tignan natin kung paano natin mapagtutulungan para mapakinis natin yung at least yung portion lang ng harap ng pader. Apo. Thank you very much, sir. Next question po, mula naman po kinagawad Gurney Cruz. Hello po, isang magandang umaga po ulit sa inyo. Maraming salamat po na kami po ay inyong nabisita dito sa Barangay Santa Lucia. Bilang kasapi naman po ng barangay dito sa atin, concern po namin ng mga kagawad, kabilang po ang aming kapitan, na i-raise po ang mga pangangailangan po ng ating barangay na kaayusan. Isa po sa aking inilatag sa ating butihing mayor ay ang pagpapagawa po ng
construction ng elevated covered walkway dito po sa may tramo. Kahabaan po ng tramo. Kasi po, masyado na po tayong congested po dito, lalong-lalo na po sa paglabas ng mga estudyante natin sa Santa Lucia High School. So, ayun po, inilapit ko po to kay Mayor para po mapag-aralan po yung walkway. Covered walkway po. Dito po sa may tabi po ng pader ng Riverside. Kung mamarapatin niyo po sana na kami po ay inyong mapagbigyan kasi ayun po yung nakikita po naming solusyon na doon sa problema natin dito sa labasan po ng mga bata. Inaalala rin po namin na kung magkakaroon po ng aberya, masyado pong masikip po yung kalsada. So may mga bahay po dito sa kabila na hindi natin pwedeng galawin. Ang magagalaw lang po natin yung kabila po. Yun nga lang po, may tugon naman po ang ating mahal na mayor. Nagpa-survey na po nung nakaraan, nung 3rd week po ng January. Nagpa-survey po siya at inalam po kung ano ang mga tatamaan. Sa amin po, nasa na po yung usapin na tungkol po doon sa walkway. Para po nang sa ganun po, may maisagot po kami sa aming mga kabarangay. And, yes po. Maraming salamat, Kagawad Curly. Para po dito sa walkway po sa tramo, siguro tama naman. Isa itong paraan para maibsan yung foot traffic pag nagdi-dismissal po ang ating mga kabataan at para sa safety na rin po nila. Ang update po dyan, kasi kaya po nag-survey, unang-una, dahil baka po may lupa pa ang gobyerno na pwede pang i-atras doon sa pader. Kagaya po nung concern ni Press Arlene kanina, baka meron pong lupa na sinako yung kabilang subdivision na pwedeng i-atras pa para doon po natin itayo yung covered walkway po na pinag-uusapan po natin. So ngayon, nagpunta po yung 3rd week ng January. Nagpunta po ang ating engineering para i-survey, pero I think it will take more time po para makapag-update po sa amin ang surveyor kung atin ba talaga or nag-encroach ba or hindi. Ngayon, kung hindi po, worse po, ay titingnan po natin kung paano yung existing na mapapaayos po natin yung unang-una, kailangan natin i-clear po ang pathway. May lakaran po doon. Ang problema, marami pong nag-occupy. Hindi siya nagagamit po talaga ng ating mga estudyante. So, kung ganun po ang sitwasyon, mapipilitan po tayo mag-clearing doon habang hinihintay po natin ng, di naman mapipilitan, mag-clearing po talaga tayo doon habang hinihintay po natin yung resulta ng survey. Pero nonetheless, pag lumabas po ang resulta ng survey at bumabor po sa ating pamahalaan, sisiguraduhin po ng 11th Sangguniang na first mapondohan po ito at makuha po namin ang proposal po sa engineering kung paano gagawin po ang elevated walkway po. Maraming salamat po. Siguro para mapabilis yung action line natin, baka pwede kayong silipin Yes po, maraming salamat. Silipin niyo yung lugar at magsabit kayo ng report sa office ko kung ano yung mga tatamaan, ano yung mga kailangan ayusin, baguhin. Para we can move forward. Okay? Action line, please, ha? Yes po, maraming salamat po. Pangalawa po, ito po ay usapin regarding po dito sa construction ng ating covered court. Pumunta rin po ang inyong lingkod sa ating mahal na mayor upang po i-request po ang construction ng 2-story dito sa ating tramo covered court. Kasi po, ito po yung pangunahing tinatakbuhan po kapag po may sunog po sa atin. Huwag naman sana pong mangyari ulit. Kung mangyayari man ito, meron na po tayong matatakbuhan dito sa covered, dito po sa mas malapit po sa mga residential. So, pag nagbabaharin po, ito po yung una ding tinatakbuhan bago po yung doon sa Bliss. So, kaya po nilapit po ninyong lingkod na sana po ay mapa 2-story po ang ating covered court dito sa tramo. So, ito po ang mga nilatag po namin ay para po sa kapakanan po ng ating mga kabarangay Santa Lucia na sana po ay matugunan ng 11 Sanggunian sa pamamagitan po ni Vice Mayor Dudut Jaworski. Maraming salamat po. Okay. Actually, itong lupang kinatitirigan na ito, kasama po itong ating health center, kasama po yung matabing lupa na tinanong ni Ma'am kanina about yung housing. Isang buong lupa ito
hindi pa ho nata-turn over sa ating lungsod to. Pati ito, pati yan. Kaya nga may malaking issue tayo. Pero under negotiations na po ngayon, para po sa kaalaman ng lahat, no, under negotiations, yun nga, pinag-usapan namin, mga 19,000 per square po kasi per ang zonal valuation ngayon dito. No? So, medyo malaking budget. Pero, rest assured, no, once mabayaran mo natin itong mga lupang ito, ipoprogram mo agad. Dalawa yung konsehal yung taga dito, imposible hindi mapondohan ito. Sigurado. Okay, next question po. Ma'am Arlene Santiago Molina. Hello po, good morning po Vice Mayor and City Councils, Kapitan and Kagawats po. Good morning po. Vice, may lang po, concern lang din po yung sa community namin. Actually, napaka-importante din po talaga nito para sa amin. Kasi, ako po, since dito na po talaga ako lumaki sa community namin. Hindi naman po lingid sa kaalaman ng lahat po, talagang aminado naman po talaga yung mga kalugar ko, Kahugo Compound po, na informal settler po talaga kami doon sa lugar namin. Ang po namin, ang i-concern po sana namin, paano po ba namin paano po sa amin ang city government para makatulong po sa amin, para maayos namin po yung about sa lupa po ng lugar namin. Yan yung sa may dulo ng sa may tawi-tawi. Opo, yung dito po, banda, sa bungad po. Alam niyo ba kung ano yung status ng lupa doon? Ang po, base po doon kasi sa research din po ng mga seniority namin is po siya, may private po na nagmamayari po nito. So, ayun po yung parang concern din po ng community namin, ng mga tao sa amin na if ever mahalungkat po ba itong lupa, mapapaalis po ba kami, babawiin po ba sa amin ito ng may-ari. Kaya nag-aalangan po sila if ever po na ipagpapatuloy namin yung pag-aasikaso ng lupa para maisaayos po ito, baka yun po yung maging daan para mas lalo kaming mapaalis dun sa lugar po namin. Yun po. Pag na-identify nyo yung may-ari, no, at pwede naman mag-negotiate kung paano po makakatulong ang city, pwede nyo ipasok, i-apply sa community mortgage program. Kung wala ko kayo pang bilhin ng lupa immediately, diyan po pumapasok na ang city ang bibili. Tapos ang huhulugan ninyo, according to sa size ng lote ninyo, sa city na kayo maghuhulog ng buwan-buwan. Yun ang tinatawag na CMP o Community Mortgage Program. Para kung mag-guide kayo, mamaya nandyan yung lumapit sa akin, si Mario, taas may kamay mo. Mag-usap kayo ni Mario sa taga-puso po sa ating Urban Settlement Office, no, Pasig Urban Settlement Office. Mag-usap kayo para mabigay mo sa kanya yung guidelines kung paano natin mapapausad yung problema, yung usaping lupain sa inyong lugar. Okay? Ay, sige po. Okay. Sige po. Thank you po. Maraming salamat po, Vice Mayor. Thank you po. Next question mula sa gabay ng Santa Lucia, Ermelina Chi. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kagalang-galang na Dr. Robert Jaworski, ating Konsehal Maro, Konsehal Boboy Agustin, Konsehal at dati po sa aming Barangay Santa Lucia, si Kapitan Alvin Ilagan at kanyang pong mga konseho. Ang tanong ko lang po, kasi po magwa-1 year na kami sa CSO. Ang unang tanong ko po, kung sakali po may proyekto ang CSO sa aming barangay dahil nakapaloob po ako sa health, livelihood at God. So sa katanungan ko po, halimbawa po ang proyekto ng CSO, may iba't
binagsak sa barangay, kami po bang asosasyon na nakapaloob doon, pwede po ba kaming tumulong? Ano pong CSO yan? Anong CSO? Sa civil society organization po Ano nga ho? Anong CSO? ng Barangay Santa Lucia, pero nakapaloob po kami sa Pasig. Pero ang tanong ko rin po ulit, meron na po ba tayong CSO sa barangay? Ang CSO po is a non-government organization. Yes po, non-government po. Ngayon po, ang barangay po ay gobyerno. Ang CSO po pwede mag-volunteer, tumulong sa barangay, tumulong sa asosasyon, wala akong problema doon. Ano yung worry po ninyo, ma'am? Yes po, ang volunteer po kami. So, ang ibig ko po sabihin, halimbawa po may binagsak sa barangay, so hindi naman po kami kabilang sagad ng barangay, pwede po ba kami makiisa sa aming kapitan? Na i-ano namin ang aming organisasyon sa lahat ng proyektong gagawin nila para po sa kung may ilalagay pong barangay CSO. Wala naman hong pinagbabawal na ang barangay humingi ng suporta, tulong ninyo, lalo na kung kayo ay volunteer group. Yes po. Ngayon po, kung mag-expect kayo ng babayaran kayo ng barangay, ibang usapin na po yun. Hindi po. Kasi pero kung mga programa lang, social outreach programs ng barangay, natutulong kayo, siguro, Kap, madali na kayong kausap dyan, lalo na pagka volunteer po, wala akong problema. Yun po kasi ang mission ng Gabay ng Santa Lucia. Ang tumulong kami kung anong livelihood program, mag-share kami sa GAD at saka po sa health. Yun po ang sharing lang po yun sa amin na may proyekto para meron naman pong gawin ang aming organisasyon. Pwede po yun, maganda po yun. Buti nga, nag-aambag kayo sa inyong komunidad, kaya mabuhay po inyong samahan. Yes po, salamat po ng marami. Maraming salamat po. Ang susunod naman po sa hanay ng senior citizen, Ma'am Lita Bayan, ang kanilang Vice President. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga konsehal ng bayan at sa ating Vice Mayor na napaka-gwapo at napakabait at ganoon din sa mga konsehal na magaganda. Ako po bilang Vice President ng Senior Citizen, nais ko pong itanong kung hanggang kailan po kaya kami makakatanggap ng mga gamot sa senior. Kasi lumapit na po kami sa barangay, sa City Hall, wala pa rin pong aksyon. 1 year na po kami sa senior, hanggang ngayon wala pang gamot. Marami hong nagtatanong ng mga senior kung hanggang kailan. Okay, para masagot po yan, alam nyo itong nakaraang taon-taon po naglalagay po tayo ng gamot para sa maintenance ng ating senior citizens. Yes. Siguro yung programa natin sa gamot alone, mga 350 million. Ang problema ho kasi, madalas ho nangyayari, nagfe-fail yung bidding. Medyo sensitive po itong topic na to. No? May pera po ang ating gobyerno, pero bakit ngayon hindi nakakapag-deliver ng mga gamot o gano'n? Ganito kasi nangyari. Pag upo ni Mayor Vico, sinabi niya, walang lagayan sa Office of the Mayor. Ang gamot natin, 40-50% ang lagay. Pagbaba sa baba, sabi ngayon, wala nang lagay-lagay, sabi ni Mayor Vico. Ito ngayon problema. Yung supplier na may gamot, ayaw na sumali sa Pasig. Alam niyo bakit? Kasi ang supply niya sa kapitbahay natin dito sa Metro Manila, ganun pa rin ang presyo. Magtatanong sa ngayon ang COA, bakit dito sa Pasig, less 30, 40, 50% ka, mas mura ka. Ayaw niya na sumali ngayon sa Pasig. Yan po ang problema natin malaki. Kaya yung ibang supplier, hindi po sila nakaka-deliver dito sa ating lungsod. Kasi sanay sila sa dating sistema na binabago ni Mayor Vico. Yan pong masakit. No, yun po masakit na katotohanan. Pero kung may pondo nandyan. Ang problema hindi natin pwedeng basta bilhin. Pati engineering, ganyan din ang problema ng engineering. Yung ibang mga contractor ayaw na sumali sa Pasig dahil nga
medyo inalis na ng City Mayor yung kanilang lagayan sa taas. No? Kaya po ito yung mga birth pains po ng mga pagbabago na tinatawag natin. Kaya humingi po kami ng pasensya ninyo, pero at the same time, si Mayor Vigo naman, tuloy-tuloy po siya na nakikipag-usap para sa gano'n, mapabilis at mapadidman na ma-deliver natin ang serbisyo, lalong-lalo na sa ating mga senior citizens. Okay. Maraming salamat, Vice, at may papaliwanag na namin yan sa senior citizen para malaman nila. Thank you po, maraming salamat. Hello, good morning po sa inyong lahat. Ako rin po ang bilang sekretary ng senior citizen po. Isa lang po ang aking maidudulog po kasi sa amin, sa senior, dumaan po kami sa tamang proseso, nagpabuto, lahat-lahat po. Ngayon po, nung pagkatapos nung parang naririnig po namin sa mga ibang na kami ay NGO na. Yun lang po ang gusto naming malaman po sa inyo, Vice, at saka sa lahat ng konseho. Ang seniors po talaga ay NGO. Kasi po kayo ay hindi po kayo empleyado ng pamahalaan. So, non-government po yan. Ibig sabihin ng NGO is non-government organization. Pag hindi po kayo nakapaloob sa formal na employment o empleyo ng ating pamahalaan, ang tawag po sa inyo NGO. So actually, kayo po ay mga volunteers sa inyong sector, which is the senior citizens. Baka rin ito ay maitanong ninyo. Kasi nakipag-meeting po ako nung isang araw sa ating federation sa city. At nagtatanong sila kasi nung araw daw ang ating Board of Trustees ng seniors sa mga barangay ay may mga allowance. Ngayon nawala, Bakit nawala? I-explain ko rin po, para alam ng ating mga senior, ang pinagkukunan dati ng allowance ng ating mga senior ay sa item ng Sendro o yung City Environment Natural Resource Office natin at nakapaloob sila bilang sweeper. Kaya po may allowance. Ito po naging problema dyan. Nakapaloob ang pangalan ng mga sweeper, yung iba mas malaki allowance, yung iba mas maliit. Marami dun sa allowance na yon, hindi po buo na pupunta sa mga senior. Nagkaroon po ng korupsyon dyan sa problema na yan. Hindi natin alam karamihan ng bulto ng pera kung saan napunta. Pag upo ni Mayor Vigo, sinabi ng Commission on Audit, hindi pwede ang sweeper mo ay senior citizen dahil hindi siya talaga nagwawalis. Pinatanggal ngayon ng senior citizen at ng COA ang mga pangalan na yan, inalis yung budget na yan. Ito po ang magiging problema natin pag pinilit natin. Dahil yung una, ang gusto ng COA, ibalik ng mga senior yung allowance na nakuha nila. Paano nyo gagawin yun? Ilang taon yun? Daang-daang milyon po yun. So buti na lang po, huwag na lang natin pag-usapan, kasi pag humingi at pinilit po natin, baka tayo magkaroon pa ng problema, dahil nga yung ginamit ang senior citizen sa politika, yun po yung totoo. Yun po yung naging problema natin malaki. So sana hindi na ho natin maulit ito, na magkaroon ng issue na ganyan. Pero ang kapalit naman yan, katulad po niyan, baka pwede mo explain yung ibang mga benepisyo katulad ng senior pension natin at saka yung sine. Councilor Malo. Sige po. Ang kapalit po niyan, since marami pong natitipid ang ating lokal na pamahalaan dahil po sa pagkontra sa korupsyon at paglaban sa kung ano-ano mang anomalya, first po, sa buong Pilipinas, tayo lang rin po ang may local senior pension. Na ngayong taon po, i-expand po natin ang ating local senior pension na kung saan yung mga nakaka-receive po ng minimal ng SSS ay makaka-receive na rin po ng additional na local senior pension po dito po sa ating lungsod. Ngayon, siyempre maraming tanong, Konsi, bakit naman yung amin maliit lang ay yung natatanggap. Lahat po ng pasok po doon sa bracket na maliliit lang po ang natatanggap na pension sa ibang ahensya po, makakatanggap na rin po ng local senior pension. Ngayon, yung sine naman po na libre every Lunes. Libre po tayo dito sa atin sa SM East. Basta sinihan po sa ating lungsod ay makakanood po tayo, kukuha lang po tayo ng cinema booklet. Hindi po ito provided ng ating mga malls. Ito po ay binabayaran ng lokal na pamahalaan.
Ibig sabihin po, taxes po ng tao o taxes din po ninyo nung kayo ay bata-bata pa na naiambag ho sa ating lokal na pamahalaan, kaya po pinapakinabangan po ninyo nung kayo ay nag-senior citizen na. Kaya kung iniisip po ng iba na libre po ito, hindi po ito libre. Pinagbayaran nyo rin po ito nung panahon na kayo ay bata-bata pa at hindi po ito provided ng ating mga malls. Binabayaran ho sila ng ating lokal na pamahalaan. Kaya, sige, palakpakan po natin ang inyong mga sarili dahil sa inyo po yan galing. Ngayon po, pagdating po sa health, dito po sa ating barangay, magpapilot po ang pagbaba po ng libreng check-up na kung saan i-check po ang ating blood pressure, i-check po ang status ng ating mga blood sugar para nang sa ganon magkaroon po ng konkretong datos ang ating health center kung ilan ba talaga ang high blood, ilan ang hypertensive, ilan po ang matataas ang blood sugar na kailangan po ng maintenance na gamot. At dito po magpapilot saan para pag nag-procure po ang ating CHO, ang City Health Office natin, sakto po ang mabibiling gamot at doon na po natin magagawa ang pag-deliver po nito ng bahay-bahay. So doon po tayo magsisimula lahat. Marami pong paparating ngayong taon at medyo it will take time lang po. Sabi nga po ng ating buting Vice Mayor, ito po ay birth pains dahil sa mga changes na gusto po natin kaharapin. Pero marami pong paparating na programa sa ating po mga senior citizens. Maraming salamat po sa matyagang pagpapaliwanag po. Next question naman po mula sa hanay ng PWD. Good morning po. Ano Benistacio po, President po ng AKAP PWD Santa Lucia. Ang tanong ko po, good morning po pala sa lahat sa ating City Council at saka sa Barangay Council. Ang tanong ko po is, Vice, possible po ba na magkaroon ng specialized doctor sa aming barangay? Kasi kahit po sa health center lang, on schedule basis. Kasi yan po talaga yung problema karamihan sa aming mga PWD. Hirap po sila mag-apply. Yung iba po, namamatay na lang, hindi na nakaka-apply. Kasi hirap, ang mahal po ng consultation. Kahit po sana, Anong specialized doctor ang... katulad po sa mga psychiatrist, sa medical po, sa ortho, sa physical naman. Kasi po, naigpit po talaga yung requirement sa PDAW. Kailangan po yung medical certificate is coming from specific doctor. Yun po. Kaya yung karamihan sa amin minsan, hindi na nakaka-renew sa mahal ng doctor's fee. Okay, para alam nyo rin, no? Alam nyo yung ating local government, priority po talaga natin healthcare, no? More than 3 billion pesos a year nakalaan po sa ating healthcare, kasama yung mga gamot, kasama yung pang-hospital, pang-health center. Andiyan po lahat ng item natin for doctors, nurses. Ang malaking problema ho natin, wala hong nag-a-apply. Yun ang pinakamalaking challenging problem natin, yung hiring natin. Capacity to hire, nandyan. Ang item, nandyan. Ang problema ho natin, kagaya yan, may doktor. May mga item tayo ng doktor sa health department natin. Wala po nag-a-apply. Kasi medyo mas maliit po ang sweldo, no, sa city kumpara sa private. Ang pinaka-challenging nga po natin yung ating hospitals ngayon, kulang sa nurses. So, we're operating at 170 bed capacity ngayon, pero ang totoo, kaya natin mag-210 sa Pasig City General Hospital. The reason bakit na nag-operate tayo na 170 is because wala po tayong nurse. Dahil yung mga nurse natin na pinapaaral natin, pagkakuha ng diploma, nag-a-abroad. Yun po yung nakakalungkot, no? Nahirap, yung challenging. Pero, ano po ma'am, salamat po sa inyong suggestion at siguro we will talk to the health department to try talaga to search, no, para makakuha tayo ng ating additional mga doktor o personnel. Kaya nga we're hoping na itong ginagawa ho natin na scholarship program, makapag-produce tayo ng mga quality ng mga empleyado na pwede na rin magtrabaho sa ating pamahalaan through our private scholarship program sa college, no? Okay. Karagdagang katanungan lang po, magandang hapon sa inyo, umaga sa inyo lahat. Tungkol naman po sa sustainability projects, meron po ba tayong nakalaan dito sa ating community para po sa mga PWD? PWD programs natin, marami naman tayong programs sa PWD natin, no? Actually,
Ang ginagawa nga natin ngayon is tuloy-tuloy yung pagmamonitor natin para maging compliant yung ating mga businesses para sa ganoon maging PWD friendly. Kung napapansin po ninyo, yung ibang areas po, may upgrading tayo ng ating mga sidewalk. Tuloy-tuloy tayo para maging PWD friendly rin para sa mga... Kasi kung napapansin ninyo, yung bangketa po natin matataas masyado, nahihirapan, hindi siya pwedeng itulak yung wheelchair. No? So, ngayon, Neil, ilan ba yung program natin? Marami tayong nakaprogram ngayong taon na to, no? Na dito sa Santa Lucia, check mo na lang, paki-check, tapos siguro bigyan natin sila ng kopya para at least ma-expect nila kung ano yung mga... Tapos bukas ang aming office, kung meron kayong mga suggestions, no, para sa ganoon ay mapatagdag ang ating tulong sa inyo, let us know how we can help. Aside from that, may dadagdag si Councilor Angelo. Magandang umaga sa inyo. Actually, by March, magkakaroon ng registration lahat ng PWD. Ito ay normally inagahan na. Dati mas September yata nagkakaroon, diba? Validation. Ngayon ay aagahan na nila. Gagawin ng March para sigurado na lahat ng PWD ngayon, katulad ng senior citizen, ay magkakaroon na ng card mula sa Land Bank. Nagkaroon din ng problema dati na yung nagkaroon sila ng third party patungkol sa pagkuha lang ng ATM card na not knowing nung nakausap ng ni Ma'am Helen ang Land Bank, libre naman pala daw ang ATM card. So ngayon po, inaayos na po nila. So I encourage you kung ngayon sa mga Santa Lucia, sa mga PWD, na pag bumaba na ho by March, at sundan niyo ho yung schedule nila dahil importante rin ho yun pag nagkakaroon kami ng procurement at nagkakaroon ng mga plano para sa PWDs. So sana ho, magtulungan po tayo para doon. Thank you. Sana lang po. Vice, bakit po, one time lang po yung bigayan ng cash gift? Paano naman po yung iba na hindi na nakaklaim? May mga emergency, hindi na po, forfeited na po lahat. Unfair naman po doon sa iba na, na inantay nila. Tapos pagdating nung time, hindi sila available. Kasi ang sapi daw po is one time lang. Hindi pa ba nila pwede bigyan ng another chance sa halagang 1.5? Yeah. Yes, ang problema po kasi, Ate Annabel, Press Annabel, sorry, nasanay lang ako. Pag nilabas po yung pera at nakaschedule po ng release nung araw na yun nilabas sa Treasury at hindi po na-release, obligado pong ibalik ng ating mga pagador yung pera sa gobyerno. So, pag hindi po nila binalik yun, kaso po yun nung pagador. So kaya po minsan na ang liit-liit lang po nung window, pero titingnan po natin, kaya gusto natin talaga magka-ATM na lahat. Para nang sa ganon, direkta na hindi na tayo nagre-rely dun sa manual payout. Pero yun po yung status ng manual payout. Again, it's the bureaucracy, sistema na po yan na nandoon talaga, na hindi na, gusto man namin na magkaroon ng second, third, fourth, hanggang fifth, hanggang 10th chance po. Pero makakasuhan po kasi yung pagador natin pag hindi nila ibinalik yung pera on time. Hindi ba pwede i-rescate ulit? Kasi malaking tulong na po sa PWD yung 1.5, pambili ng medical nila, alam mo naman sa PWD nila. Ganito po, meron po kasi tayong tinatawag na funding na kung tawagin natin ay MOOE at saka capital outlay. Ngayon, di ba December po yan nire-release? Kapag December po, kailangan mailabas na po yan agad. Lalo na doon sa takda. Then again, hindi lang tayo yung barangay. Marami pong barangay na pinaglalaanan. Ngayon, kailangan bago po matapos ang taon, maibalik po ito ng ating mga pagador sa ating treasury. Kasi po, hindi pwedeng tumawid ng taon yung pananalipi po na yun na inilabas po nila. Dahil again, pag tumawid po yun, kaso rin po sa kanila. Pero ang nilalakad po natin talaga ngayon is tulungan niyo po kami na magkaroon na ng ATM lahat para hindi na po tayo magkaroon ng manual payout. So malaking bagay nga po na iusap natin sa ngayong darating na Marso ang validation, synchronized with the senior citizen para mapaayos po natin ang pagpapasok ng ATM card. Salamat po. Alam ko yung issue nyo, sinasabi nyo, kasi nung Christmas, nag-complain sa akin yung
PWD sector dahil tapos na yung Pasko, hindi pa rin linalabas yung pondo nyo na cash assistance no, sa ating PWD. Ang problema ho dyan, naghintay sila ng last minute. Dapat, pero ako hingi na rin kayo ng pasensya no, kasi nataon po yung nagkaroon ng barangay elections. So nagkaroon din ng election ban sa paglabas ng pondo. Kaya after nung November 28 yata na-lift yung ban, lahat sabay-sabay na nagkaroon ng naipit po yung pondo ng PWD. Alam ko po yan kasi talagang tinawag po yan eh. Kaya lang rinash nila yung paglabas ng pondo, hindi naman nasabihan lahat ng PWD na revert yung pera back to treasury. Yun po yung nangyari. So ngayon, itong pagkakataon, sinasabi nga ni Consi Angelo, by March, magsa-start na ng validation. Ngayon, para rin alam niyo yung bakit tayo nagkakaroon ng validation. Pareho po ito sa seniors. Alam niyo, nagkaroon ng validation po ang seniors natin, no? Ang PWD, ganito rin. Bakit? Kasi nung dating panahon, pinuno po ng mga senior citizen na hindi taga-Pasig. Pati PWD, dahil may benepisyo kayo dito, yung mga taga ibang lugar, ibang syudad, dito po nagrehistro. So, tumatanggap ng ibang pension ninyo at yung mga allowance ninyo, taga ibang lugar. Kaya nag-mandatory po validation ng ating lungsod para sa ganoon, masigurado natin na yung pondo ng pera ng ating bayan ay mapupunta sa Pasigueño lamang, hindi sa iba. Okay? Thank you po. Maraming salamat po. Sunod naman po magtatanong, Kagawad Arlene Scan. Magandang tanghali po muli sa kapwa ko mga Lucians. Para po ito sa ating mahal na Vice Mayor Dudut. What is your best opinion? What is your best advice or tips to make a project successful? Ano mai-advise niyo po tulad sa amin na maging successful ang project namin soon? Thank you. Sa akin, siguro itong ganitong klaseng kumuha mo tayo ng feedback sa tao kung ano yung mga pangangailangan nilang priority nila. And then, pagka sa iba-ibang projects different sectors, so may kanya-kanyang pangangailangan. So siguro, identify muna natin kung parang ano yun. Oy, may ordinansa tayo, maingay ang tambutso, may bayad, may huli. Kahit na kotse. TPM mo, huliin mo nga yun. Iba-ibang sektor, iba-iba po ang pangangailangan. So siguro dialogue, no? Kumuha tayo ng feedback po sa iba't ibang sectors, and then siguro tingnan natin kung ano yung resources available natin, no, sa barangay, and then kung paano rin natin mapapasok yung community involvement para sa ganun, hindi lang po dinidikta ng pamahalaan ang tao kung ano dapat gawin. Kung hindi, maging successful po ang isang program, community involvement talaga and then transparency sa ating pamahalaan para sa ganun, alam ng tao lahat ng pera ng gobyerno ay kung saan napupunta, saan nagagastos, at ang tunay na beneficiaryo at ang taong bayan. Ito. Salamat po. Okay. Maraming salamat, Kagawad. Ang susunod naman pong nagtatanong is si Ma'am Milagros Saroda. Magandang umaga po, Vice Dudut. Hello po sa lahat po ng mga nakakagapuhan ng mga konsyal. At siyempre sa ating konsyala, Angelo. Hello po. Siyempre po, Kagawad Alvin, sa napakamabait na kapitan ng ating barangay. Hello po mga kagawad. Vice, mayroon lang po ako concern sa Maxville 10. Kasi po, yung nag-request po kami ng street light, hindi po kami napagbigyan dahil po hindi po kami naka-turn over sa city government. Ngayon po, nag-reach out po kami sa may-ari ng subdivision. Eventually, wala na po sila konsimano. Wala po kami makausap ng mga nearest relatives po nila. Sige po.
papahanap na lang ho namin kung sino pa sa assessor's office, papahanap natin kung sino may-ari ng mga lupa doon. Papacheck din natin kung napapayaran niyo ba yung amilyar doon? Opo. Nung lupa, nung road lots? Parang wala po kaming nakausap. Individual po ang payment po namin. Hindi, pero sa road lot po. Anyway, papacheck ko na lang kasi kung mga open spaces, meron na mga hindi naman arrears, kumbaga, hindi na babayaran, baka pwede ho natin i-up for auction para makuha na ng city. Ganun lang po gawin natin. Kung meron mo kayong mga papeles, pakibigay na lang po sa office ko sa kanya. Kung meron kayong kunin mo lang yung detalye ni ma'am para matulungan natin sa office natin. Vice, thank you po. Bali yan ang pang-concern po namin sa ngayon. Pero may pinaparating po ng ating mga co-president, lalo po co-officers. Yung dito po yung daanan natin ngayon, yung culvert natin. Every time na labasan ng bata, kagaya po kahapon, nagkagulo-gulo po yung mga nagsasalubong na sasakyan. Wala po ba tayong magawa doon? Sa araw-araw na lang na yan. Dahil nagtatraffic ko? Opo. Wala naman paglabasan. Kahit po yung pagpasok ng sasakyan from dulo, pagpasok naman po ng sasakyan from 7-Eleven. Yun po, kung Vice, ang pinaka-problema po. Sa traffic natin, hindi pa tayo naglalagay ng enforcer dyan pagkalabasan. Okay. Ang barangay ba walang naglalagay ng traffic doon? Meron. Kailangan niyo ba ng support sa traffic? Yes. Magpadala ka na lang, simula ngayon maglagay dyan ng tao para paglabasan ho makatulong. Okay. Thank you po. Vice, kasi po yung po natin dyan, yung hukay, napakabagal po ng po natin konsyala, yung trabaho po ba ng contractor po natin. Ilang beses na po kami nakipag-meeting po sa kanila. Neil, kabisado mo ba yung project na yan? Papacheck ko kung over limit na yung kanilang dapat tapos na yan eh. Hindi pa nga nakalahati. Papatawag ko namin sa engineering ngayon para ma-pressure natin yung contractor matapos na yung project. Thank you, Vice. God bless po sa inyo. Maraming salamat, ma'am. Ang susunod pong magtatanong, Press Paul ng Taste for MRB. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang question ko para kay Orsi Andy. Seryoso po yung tanong ko. Alam ito, akala ko ay hashtag nakibig sa vaccine. Kasi kami po ay nag-base ko ng Global Village. At ang mismo ko namin, kami po ay nagkakaroon ng bagong serviso ng bagong application sa mga organization. So ako po, ang bagong serviso, sinasabi lang nila sila na ang mga reports po namin ay umilipan na kanila sa serviso na pero po, alam ako, kasi po Pasigyan yung magandang araw. Patuloy pa din ang talakayan sa barangay. Specifically dito sa barangay Santa Lucia. Ito ay pinangunahan ng Vice Alcalde na si Dodo Jaworski kasama ang City Council, ang mga konsehal mula sa Distrito 2. Dito tinalakay ang mga issue o yung mga challenges at mga problema ng mga Pasigyenyo sa kanilang lugar na nais nilang matugunan o maaksyonan ng
pamahalaang panglungsod. Ito ay hindi ang unang beses na pagbaba ng sangguniang panglungsod at patuloy na isasagawa itong proyektong ito na inisyatibo nga ni Vice Mayor Dodot Jaworski. Ang ilan sa mga issue na kanilang binanggit, kagaya na rin sa iba pang mga sangguni na isinagawa sa mga nakalipas na linggo, ay ang issue sa mga kalat, sa mga wiring, sa dumi ng mga halagang aso. Yan ang mga kalimitang inirereklamo. At ang ilan ay binigyang aksyon agad ng sangguniang panglusod. Ang iba naman ay magkakaroon ng pagpaplano o pagpupulong upang alamin kung ano ang magiging solusyon. Yan na muna ang aking hatid na balita sa mga oras na ito mula sa Barangay Santa Lucia. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.